Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Chinese leader na si Xi Jinping sa kauna-unahang pagkakataon ay tumawag ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel noong nakaraang linggo lamang. Inihayag niya ito sa kanyang naging meeting sa Beijing kasama ang Prime Minister ng bansang Egypt na si Mustafa Madbouli. Ayon sa kanya, ang mabisang solusyon umano sa nangyayaring kaguluhan ay ang pagkakaroon ng independent state ng Palestine. Hindi man sinabi ni Xi Jinping ang kanyang panig o kung sino ang kanyang sinusuportahan. Mariin niyang tinututulan ang tila pagpapaliyab umano ng Estados Unidos sa init ng tensyon. Ayon kay Jinping, ang Amerika umano ang siyang dahilan kaya mas lalong lumalala ang kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Ito din ang naging pahayag ng bansang Russia na kilalang kaalyado ng China at kilala ding kakompetensya ng Amerika. Sinisisi din ng bansang Russia ang Amerika na sila umanong nagpapalala ng sitwasyon. Tila ang dalawang mga higanteng bansa na ito ay nagkakasundo sa kanilang iisang layunin at isisi ang lahat sa Amerika na kanilang mortal na kaaway. Kamakailan nga lamang dahil sa tila pangingialam ng Amerika sa kaguluhan na nagaganap sa Gaza Strip, nagpadala na din ng mga barkong pangdigma ang bansang China sa West Asia. Sa mas umiinit pang tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel, ang bansang China ay nag-deploy ng 6 na warship o barkong pangdigma patungong West Asia. Ang mga bansang nasa West Asia ay kinabibilangan ng Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates at Yemen. Pawang mga Arab countries na ang karamihan sa mga ito ay nasa panig ng Palestine. Idineploy ng People's Liberation Army o PLA ng China ang mga warship sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang 6 na barkong ito ay kinabibilangan ng Zibo, isang Type 052D guided missile destroyer na kaya nitong mag-launch ng guided missiles at may advanced na radar at electronic equipment, isang frigate Jingzhou at isang integrated supply ship na Qiandao. Ang mga barkong ito ay parte ng 44th Naval Escort Task Force ng People's Liberation Army ng China na kamakailan lamang ay naging parte ng isang joint military exercise sa Oman. Ayon sa lumabas na ulat, ang mga barko ay umalis sa daungan ng Oman noong Oktubre 14 nang hindi naglabas ng impormasyon ng China kung saan ito magsisitungo. Ang tila aksyon na ito ng China ay bunsod ng pagpapadala naman ng Amerika ng kanilang USS Gerald R. Ford na kanilang pinaka-advanced carrier at kasama pa nito ang grupo ng mga sundalong Amerikano sa parehong rehiyon. Kasalukuyan ding tinutulungan ng Amerika ang Israel sa pamamagitan ng kanilang A-10 Warthog at F-15E attack planes kasama pa ang mga makabagong munitions ng Amerika na malaking tulong sa pagsugod ng puwersa ni Netanyahu laban sa Hamas. Hindi sigurado kung kailan dumating ang 6 na barkong ito subalit noong nakaraang linggo lamang ay nagparamdam na ang mga ito. Ayon na rin sa aking unang nabanggit, ang unang 3 barko ay kinabibilangan ng destroyer, frigate at supply ship na isang task force na unang humimpil sa mga bansang Oman at Kuwait. Ang pangalawang grupo naman ng mga barko na binubuo din ng 3 naglalakihang sasakyang pangdagat ay unang nakitang nag-escort sa isang malaking cargo ship mula sa Panama. Hindi pa malinaw kung ano ang estado ng mga barkong ito subalit nakakasiguro mga eksperto na ang mga barkong ito ay hindi pa din lumalabas ng West Asia. Ang malaking katanungan ngayon ay bakit nga ba may 6 na barkong pangdigma ang China sa naturang rehiyon sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel? Ano nga ba ang pakay ng China? Dahil sa pagdating ng mga barkong ito sa rehiyon, maraming mga espekulasyon ang naglabasan at una na nga ayon sa mga eksperto, maaari umunong gamitin ang mga barkong ito upang gawing pang-evacuate ng mga Chinese citizen na nasa Israel.
Subalit hindi ito pinaniniwalaan ng marami dahil walang plano ang mga Chinese na lisanin ng bansang Israel. Hindi din nag-oorganisa ang bansang China ng mga paglikas ng kanilang mga mamamayan mula sa Israel pauwi ng China. At ayon pa sa bansang ito, sinabihan nila ang mga Chinese sa Israel na humanap sila ng paraan upang makauwi sila at hindi sila tutulungan ng kanilang gobyerno. Hindi din naman kailangan ng 6 na warships upang maglikas ng mga Chinese. Isa pa sa mga tinitingnang dahilan ng pagdating ng mga warship ng China sa West Asia ay upang protektahan ang mga cargo ships. Ginagamit nila ang mga barko upang ligtas na makarating ang mga cargo ships sa kani-kanilang mga destinasyon. Maaalala natin na ang importasyon ng mga produkto sa China ay napakahalaga para sa kanilang ekonomiya, lalo na pagdating sa langis. 72% ng langis sa China ay nanggagaling sa ibang bansa. Mahigit sa kalahati sa 70% ito ng langis ay mula sa West Asia. Sa kada 3 bariles ng langis na ginagamit ng China, ang isa sa mga ito ay mula sa West Asia. Sa mga bansang kagaya ng Iran at Saudi Arabia, ang bansang China ang pinakamalaki nilang customer pagdating sa pag-angkat ng kanilang langis. Natatakot ang bansang China na baka ang mga cargo ships na nagdadala ng langis sa kanilang bansa ay masabotahe o di kaya hindi makarating sa kanila ng maayos. Ito na marahil ang pinakamalaking pinangangambahan ng China lalo pa at bahagyang humina ang kanilang ekonomiya sa mga lumipas na buwan. Noong nakaraang linggo ay nagpadala ng peace envoy ang China sa West Asia at ayon sa kanila, patuloy umano nilang bibisitahin ang Middle East upang mas maging matibay ang kanilang koordinasyon kaugnay sa kanilang panawagan ng tigil putukan o ceasefire, pagtigil sa karahasan at palamigin ang sitwasyon. Ayon pa sa peace envoy na ito, ang sitwasyon ngayon sa Gaza ay seryoso na kaya dapat na magkaroon na ng mga usapin tungkol sa kapayapaan at kasunduan. Tinawag din ng envoy na ito ang United Nations na makiisa sa kanilang nais na kapayapaan. Nais niyang magkaroon ng international conference upang tapusin na ang kaguluhan. Nais ng China na gawin ng United Nations ang kanilang papel na maging isang mediator at pakalmahin ang sitwasyon. Noong nakaraang Sabado lamang, nanawagan ng humanitarian ceasefire ang Russia's ambassador to the United Nations habang patuloy nitong sinisisi ang Estados Unidos na siya umanong nagpapalala sa sitwasyon. Wala silang ibinigay na pahayag ukol sa kung sino ang kanilang susuportahan, subalit paulit-ulit nilang sinasabi na ang bansang Amerika ay siyang nagpapakakomplikado sa sitwasyon. Hangad umano ng Russia ang kapayapaan at katahimikan. Handa din umano silang magpaabot ng tulong para sa mga sibilyan na silang pinaka-apektado sa nagaganap na bakbakan. Ito rin ang pahayag ng China na kilala ding kalaban ng Amerika at ng ilang mga bansa sa Europa. Sinisisi din ng Beijing ang Estados Unidos na siya umanong mas nagpapaliyab sa tensyon ng magkabilang panig. Hindi man sinabi ng China ng tahasan kung saang panig sila sumusuporta. Nilinaw naman ng bansang ito na malaki ang pakinabang nila sa mga bansa sa Middle East, lalo at 80% ng kanilang langis na ginagamit ng China upang mapalago ang kanilang ekonomiya ay nagmumula sa Middle East. Sa ngayon ay wala pa ding malinaw na pahayag ang bawat panig kung kailan sila titigil sa kanilang mga ginagawa. Hindi pa pasok sa isang negosasyon ng bansang Israel sa Hamas militant group ng Palestine. Ito ang sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines, Ian Flos. Ito aniya ay dahil walang kakayahan ng Hamas na isang teroristang grupo na makabuo ng mapayapang ugnayan sa Israel. Ani Flos, magiging bukas lang sa negosasyon ng Israel kung magbabago ang Hamas group mula sa pagiging militante at maging sa pakikitungo nila sa mga Israeli. Ibinahagi naman ni Flos na taong 2005 pa lang nang umalis ang Israel sa Gaza Strip kung kaya't walang rason ang Hamas Group na namamahala sa lugar na kalabanin sila. Ibig sabihin, simula 2005 ay independent na ang Gaza Strip mula sa pamamahala ng Israel. Tanging ginagawa na lang ng Israel sa Gaza Strip ay ang tumulong para umunlad ito sa pamamagitan ng pagsupply ng tubig at kuryente dahil hindi sapat ang pinagkukunan nila. Nagbibigay rin ng job opportunities ang Israeli government para sa mga Palestinians kung saan malaya silang nakakalabas-pasok sa Israel at Gaza Strip. Sa huli, sinabi ni Flos na hindi lahat ng Palestinians ay kalaban nila at nilinaw nito na tanging Hamas group lamang ang kinukonsidera ng kalaban. Samantala, binigyang din ni Flos na kung may pinapasabog man ng mga building ang Israel, pawang mga occupied lang ito ng Hamas Group. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas.
Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!